lunch or after full. Pag sinabi naman full meal, ibig sabihin po nun, kailangan busog talaga yung pasyente bago nyo ibigay yung gamot. May mga ganun. Meron naman po yung mga gamot na any time of the day, okay lang. Mga ganun. Pero napaka-importante po kasi sa gamot kapag sinabing every 8 hours, every 12 hours. So pag sinabing 8 hours, so 3 beses mo siya ilagay, ibibigay. Kasi di ba we only have 24 hours in a day. So magiging 6 to 10. Pag binigay mo siya ng 6 sa umaga, itong gamot na to, next day, 6 o'clock mo pa rin siya ibigay. Kasi mas effective ang gamot kapag binigay mo siya on the same time. Kaysa dun sa ibigay mo siya nang wala dun sa oras. Minsan may mga tayo, pag uminom tayo ng gamot, ay bakit wala kang effect tong gamot na to? Chinek mo ba kung pare-pare mong oras mong iniinom? Diba minsan tayo na baka-careless din natin, ano? Especially may mga maintenance, ganun. Iinumin mo siya ngayon ng 6. Bukas nakalimutan mo siya, nainom mo siya ng alas 10. Sa susunod na araw, nainom mo siya ng hapon. Especially sa antibiotics. Opo, especially sa antibiotics. Be very, specific pagdating sa antibiotics kasi kailangan sinusunod talaga yung oras. Also the doses of the... Kailangan ang untay dose. siya para yung efficacy ng medicine na andun. Kasi, especially antibiotics, sinabing 8 hour. So, 6 hanggang 2, there is an effectiveness. After ng 2, mawawala na yung effectiveness niya. So, pag binigay mo siya ng alas 3, alas 4, parang nag-start ka palang din ulit dun sa umpisa. So, kailangan sundin mo yung pattern ng pagbigay mo ng gamot. Ganon. Tapos, tingnan natin yung expiration. Okay. Sa attorney din ba to? Hello? Meron kong ano dito. So, kailangan, bago natin ibigay yung gamot, tingnan natin yung expiration date. Di ba makikita naman natin lahat dito? Kung kailan yung production, kailan yung expiration, gano'n. So, kailangan always check the expiration date bago nyo ibigay sa pasyente. And there are medicines also na first time nang ibinigay ng doktor, tapos nagkataon na kayo yung nasa duty, wala yung nurse, kasi di ba may shifting naman. So, minsan ang nurse darating siya, tapos na yung oras ng gamutan. First time ipainom yung gamot. So, be very careful na pagpainom mo na yung gamot, obserbahan mo siya kaagad. Kung may side effect ba, ano ang nangyari after na inumin ng gamot. So, be very observant. Palagi. Tapos, tandaan natin kung ano yung mga details, katulad yan, nagbigay ng gamot. Basahin din natin yun sa doctor's prescription. For example, sinabi yan, take 0.5 tablet by mouth daily for 365 days. In 365 days, 1 year. 1 year. Diba? Minsan Grabe. for 2 months. Ganon. So, pag sinabi naman na for 60 days, tandaan nyo na pag naubos mo na yung gamot, ay, ubos na. Kukuha pa ba ako? So, balik kayo doon. Kung ilang days ba yun? For example, naubos siya before nung ika-60th day. So, inform mo kaagad yung family or inform the doctor na, Doc, wala pa po yung 60th day, pero ubos na po yung gamot namin. Kasi minsan, nagdi-dispense ang pharmacy ng for 1 month only. So, palagi nyo rin tatandaan that they will put here refill. Pag may sinabi niyang refill, may number yan, 1 or 2. So, may refill ka pa na isa. So, ibig sabihin that is supposed to be another 30th day. So nagkakaintindihan po tayo about medications. Lagi po natin basahin ha, the expiration date, the dosage, kung ilan, be aware dun sa dosage na ibibigay. Kasi, mahirap din ma-overdose yung mga pasyente natin. Tayo no, una-una sisisihin dyan tayo, di ba? Ganun yun. Next, about
meal preparation. Ay, ito po yung binigay ko sa inyong project niyo. Bakit wala kayong mga dala? Walang at malayo kasi malayo ang din, ma'am. Ha? Malayo ang din. Malayo. Ganon. So, ganito na lang pong gawin. Meron kami doon sample ng meal preparations. Tingnan nyo mamaya, ha? Yan, ganon. So, alam nyo naman po siguro kung paano i-prepare yung ano. Ma'am Jo, ma'am, Yes. paki-check po yung WhatsApp nyo. Parang si Ma'am Cynthia yung nagtatanong.